Ano yung pumapasok sa inyong isipan? Ano yung inyong first impression? Welcome uli-uli po kay Ate Nikia. Nagtubanan is our also member of our Cerebral Palsy Association of the Philippines. Siya po ang aming secretary for aming board secretary po. Ngayon, tanong natin, ano yung ating iisip pag naiisip natin ng pumapasok ng spiritual growth? Okay? Kindly give your open mic tayo agad para mabilis po tayo. Kung ano po, any comment po, open mic po kayo pag sinabi Hello po. ng palinaw. Opinion. Hello Ano po. po? Para po sa akin, yun po ay ang spiritual na paglago, which is ang ano natin, ang focus po natin ay hindi na po dito sa mundong ito, kundi ang buhay sa gitna po ng ng spiritual na mundo, na kung saan naglo-look forward po tayo na mapunta po doon na wala na pong pain, wala na pong suffering, wala na pong gulo, wala na pong away. Yun po yung nais po natin na puntahan, ang Yun po yung paraiso. understanding niyo, Kuya Mark, sa spiritual growth. Apo. Okay, thank you, Kuya Mark. And then ngayon, malalaman natin yan kung ano ang definition ng ano ba ibig sabihin ng spiritual growth? Yan. Ito, ano ba yung spiritual growth? Kuya Lance, pakibasa Kuya Lance, ano ba meaning ng spiritual growth? Ang definition ng spiritual growth, Kuya Lance. What is spiritual growth? It's a process of transformation by which a believer conformed into the image or likeness of Christ. Ayun pala ang definition ng spiritual growth. Yung sinabi ni Kuya Mark, tama din po yun. Pero ito yun, tamang definition ng spiritual growth. Tayo ay nasa proseso ng pagbabago. Ibig sabihin pala paano tayo nagsisimula yung pagbabago nang simulan tanggapin natin si Jesus. Yung ano ba yung pagtanggap? Yung simula ng pagkatiwala natin ng Panginoon bilang Panginoon natin tagapagligtas, nasa proseso na pala tayo ng paglago. Paano ba tayo lumalago? Sa pamamagitan ng patuloy na paghubog o paghulma ng ating katangian na maging katulad ni Kristo. Kaya, di ba dati yung mga bagay natin na dati natin na ginagawa na bawal, na hindi tama, di ba? Nami-minimize or biglang nawawala, di ba? Kaya nga minsan, pag nag-share tayo ng gospel, dati hindi natin tayo makapag-share or kaya yung mga dati natin ginagawa na hindi naman normal na ginagawa natin na hindi maganda, nagugulit yung tao. Hindi na natin ginagawa. Kasi nga, ang Panginoon pumapasok sa puso na natin yan at siya yung ang banal na espiritu. Sa pamamagitan ng banal na espiritu, doon tayo binabago. Wala tayong kakayahan na baguhin ang ating sarili. Babaguhin tayo ng Panginoon. Kuya Donald, paano ba? Meron naman tayong free will. E di magbabago ako. Oo, magbabago ka. Pansamantala. Well, God give you the grace, but regarding your formally habit, na matagal mo na naging habit, na hindi maganda, kailangan mo talaga ng tulong ng banal na espiritu to change you. Yan. Kaya nga dito, isa process ng pagbabago. Kumaga, hindi siya biglaan. O bakit ganito? Nakakilala, ganun pa rin ang ugali or ganun pa rin yung kilos niya. Kaya nga, proseso process diba? Kumaga na pwede natin iahel tulad na pagpipintura ng bahay Merong first coating, merong second coating hanggang sa matatisfy na yung painter na yung gusto ng quality ng painting na gusto. Ganun din. Hanggat buhay pa tayo, hanggat di pa tayo namamatay, ibig sabihin yan, patuloy tayo na sa proseso ng pagbabago. Kaya ulitin ko ito ang meaning ng spiritual growth. Is a process which by transformation, is a process by which believer transformation. Ibig sabihin, believer lang, oo. Yun yung sinasabi, believer ng Panginoon. Pananampalataya ng Panginoon. Iba kasi yung nagtitiwala ako sa Panginoon, naniniwala ako sa Kanya. Iba rin yung naging Panginoon siya ng buhay ko. Magkaiba ng statement at iba ng proseso ng paglago yun.
Kaya ito talaga, uulitin ko ang spiritual growth is a process of transformation ng isang taong mananampalataya na nagtiwala o tinanggap niya ang Panginoon niya bilang Panginoon si Jesus ng kanyang buhay. Hindi lang basta naniniwala ako, kundi pinagkatiwala ko yung buhay ko sa Panginoon at ito ay maging kawangay ni Kristo. Hindi, Lord, baguhin mo ako baguhin mo ako. Baga ikaw na maghulma sa akin. Hindi. Kailangan may willingness na magbago. Kailangan makikipag-cooperate ka sa banal na espiritu. Makipag-cooperate ka sa mga taong nagdi-disciple sa'yo. Makikipag-cooperate ka sa mga taong nagtuturo sa'yo ng salita ng Diyos. At minsan, kasama yun sa proseso ng pagbabago. Hindi porket na kaya mong baguhin ang sarili mo na ikaw mag-isa. Yes, kaya mo, pero pag merong ang tunay ng pagbabago, ang makakapansin niya yung nasa paligid mo. Hindi mo sasabihin, binago na ako. Ang tunay makakapag-identify na binago ka niya o hindi, ang nasa taong nasa paligid mo, na nakakakilala sa iyo before. Na dati ito yung ginagawa mo, ngayon ay hindi. One of the famous Christian celebrity na binago ng Panginoon is Connie Reyes. Yan, alam natin naging nagkaroon siya ng relasyon kay Vic Soto. One na binago ng Panginoon na celebrity na sa gay community ay Antoinette Roquel. Na before ay mas kilala siya sa school buko ni si Antoinette Macho. He was a formerly is a member ng LGBT pero ngayon binago ng Panginoon. Si Boy Baldomaro ay isang prisoner na binago ng Panginoon. Yun talaga makikita mo, bagang mas physically may mga konting mga kembot pa, pero the way they speak the word of God, the way they present themselves to God is very fine. Ngayon, kung kilala niyo po yan, si Connie Reyes, yan sila Connie Reyes, sila Anthony Roquel o si Antoinette Macho, ng school bukol at si Boy Baldomaro, si Bill Olojero, si Bill Olojero yun. Siya lang si Bill Olojero. Yun po yung yan. Si Butch Belica, yan po yung yung mga talagang sasabihin na natin yung mga kita mo kung gaano sila kasama before na ngayon ay binago ng Panginoon. Ayun, ano yung biblical context natin dito, Kuya Mark? Ito, Kuya Lance, ang sabi dito sa text na ito, Kuya Lance, pakibasa po. For those whom he foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his Son, so that he would be the firstborn among many brothers and sisters. Romans 8:29. Nandito sa Romans 8:29, dito ay nakalagay. Alam na ng Diyos at kung paano na tayo kanyang babaguhin sa kanyang wangis ng kanyang anak. Ibig sabihin, bago pa man nilikha ang mundo at tayo, alam na ng Diyos na ikaw ay pinili niya na maging kawangis ng kanyang anak. Malinaw, di ba? Para maging katulad ng ating pamilya, brothers and sisters in the Lord. Si Jesus ay ating Panginoon at ating ring kapatid. At si Jesus ang ating firstborn. At when become a follower of Jesus Christ, a believer of Jesus Christ, the doer of the word of Jesus Christ, the student of the word of Jesus Christ, ay tayo ay binago niya at tayo ulitin ko, ang spiritual growth ay is the process of transformation. Kaya kung sasabihin nyo makasalanan ka pa, yes, makasalanan ka pa. Kasi buhay ka pa hindi dito ka pa sa earthly nature. Kumaga sa damit, lagi ka nalalabahan. Lagi ka nilalaban kasi lagi ka nadudumihan. Kaya yung pagbababad natin sa presensya ng Diyos, parang binababad natin ang ating sarili sa detergent bar. Mga detergent soap, pinawashing machine natin ang ating through the washing of the Word of God. And then ano pa yung second scripture natin, Kuya Mark? Pakibasa, Kuya Mark, ang ating scripture. Okay.
I am writing to you, little children, because your sins have been forgiven you on account of his name. I am writing to you, fathers, because you know him who has been from the beginning. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I have written to you, children, because you know the Father. I have written to you, fathers, because you know him who has been from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God remains in you, and you have overcome the evil one. 1 John chapter 2, 12, 14. Okay. Ngayon, alam na pala ng Panginoon na tayo kanyang magiging kanyang kawangis at tayo kanyang babaguhin. Transform nakalagay. Kumbaga, nakalagay doon sa sa Romans 8:29 to conform. Alam na ng Diyos yan, pinili na tayo for true for new. And then ito pala nababanggit dito ito ay intensyon ng Panginoon ni Apostle John sa kanyang mga follower. Pero siya dito, kung babasahin nyo, tanggol o little ones, adult, saka father. Ngayon pala, meron pala proseso ng paglago. Batang Kristiyano, adult, saka father. Ngayon, ano ba ibig sabihin nito? Kumbaga, sigurado naman, sino dito ang mga magulang? Kay Kuya Lan, kay Kuya July, kay Kuya Angel. Sino pa ba yung mga dito? May mga magulang ng PWD. Ang mga magulang na may tayo mga magulang na, 'di ba? Tayo mga magulang, kayo yung mga magulang. Si Kuya Lan, yan magulang yan. Yan magulang, parents yan. Si Kuya July, may anak yan. Si Kuya Angel, may anak yan. Sino pa ba? Si Mami Glo. Yan, may lahat ng mga pamilya na PWD na may pamilya. Yan. 3 stage ng spiritual growth, yun. Little children, ulitin natin. Kuya Mark, balik tayo sa text sa 1 John chapter 2, ulitin natin. I writing to you, as to you children, little children, because your sin have been forgiven, and in account to your name. I writing to you, Father, because you know him. I writing to you, Father, because you know him, diba? And been from the beginning. And I'm writing to you, young men, because you overcome the one, and writing to you, children, because you have know the Father. Ibigin, may tatlong proseso ng paglago. Little children, young men, and father. Ayun. Ibigay natin ang tatlong definition na ito. Kuya Renante, ano lang ibig sabihin ng little children, Kuya Renante? Thank you, Bro Dundun. Little children, new believers and the attending period of infancy and childhood. Okay. Ano yung ibig sabihin nito? Alam naman natin na si Kuya Renante nagkaroon ng anak. Diba? Kuya Renante, paano ba inaalagaan ng mga sanggol o little children? Pinapadidi pag umiiyak. Hindi lang yon. Kulang ang attention mo sa kanya at wala siyang kakayahan na gawin yung mga dapat niyang gawin. Diba? Dahil hindi pa niya kaya yung, diba? Kaya niya bang kumain mag-isa? Hindi. Hindi. Kaya niya bang kumain ng hinihiwa mo magluto para magluto ng pagkain? Hindi. Hindi. Tapos, kaya niya ba maghugas ng kanyang sarili? Hindi. Ayun. Ibig sabihin, tayo dumaan sa proseso ng spiritual children. Uy, bata pa yan, kaya hinay-hinay kita pagtuturo. O kaya, medyo selective ang ating pagtuturo ng salita ng Diyos kasi hindi tayo gumagamit ng mga bagay na malalalim na salita. Kumbaga, kung meron man tayong tinuturo na malalim na salita at meron siya napakinggan sa online preaching, di ba? Kadalasan nakikita ng mga online preaching. Minsan magtatanong yan, ano ibig sabihin ng ng eliminate? May mga ganun terms na ginagamit. Ano ibig sabihin ng circumcision? Ano ibig sabihin ng rejuvenate? Ano ibig sabihin ng anointing?
Yun, ang mag-explain yun, yung family. Yung family o kaya yung kanyang spiritual mentor or anak, yung kanyang spiritual daddy. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa pagtuturo ng discipleship, kailangan ihubog nyo yan. Kasi magiging katulad nyo yan. Hindi lang basta-basta, sige, alam mo, ituro mo lahat. Well, kailangan balance po yan. Kailangan alam mo kung paano siya bibitawan at alam mo kung paano siya. Alam natin, ang bata ay gusto maglakad. Siyempre, pababayaan mo. Minsan, alalayan mo. Pag 1 year old, 2 years old, maglalakad yan. Pero may tendency na madapayan. Alam natin yan, bata eh. Madadapayan. Kumaga, magkakasala yan. Pero nandoon ka na agapay. Minsan, kapag lalakad yan, panonoodin mo lang yan. Diba? Sige, lakad ka lang. Pero nakatingin ka. Pero pag may kailangan, lalapit ka at gaguide mo siya. Ganun tayo. Kailangan attentive tayo. Ano yung pangalawa, Kuya Mark? Young man. Ang young man dito ay period of spiritual adolescent. And manhood, kumbaga, and grow to discipleship, nag-level 2 na siya. And been over, kumbaga, ito, yung yung teacher children naman, sabi dito ay sila talagang overprotected overprotected natin. Talagang gagabayan mo, tututukan mo na hindi sila maligaw ng landa. Yes, napatawad sila ng Panginoon, pero kailangan nila ng gabay. Ngayon, ito naman yung may kakayanang depensa ng kanilang sarili. Kaya nila, meron na silang kakayahan sa tulong ng banal na espiritu na nagmamanifest sa kanila ang spiritual ng fruit ng espiritu, ng bunga ng espiritu, na meron na silang self-control, meron na silang may understanding regarding the scripture, how they apply the word of God in scripture. Kaya nagtitraining tayo eh. At alam natin, pag nagtitraining tayo, itong part na ginagawa natin to, na every Friday na PWG Fellowship is a part of your training of your spiritual growth. Akala nyo ba, banding-banding lang to? Akala nyo lang, ay simpleng lang to, kamusta, testimony? Hindi. Magabawat isa sa atin ay nasa proseso ng paglago. Whether you are children or young man. Yung young man, ito naman yung may kakayahan na mag-disciple, lumago na sa pag-disciple. Kumbaga, sa process ng taon ng kanyang paglalakad sa Panginoon, the way he apply the Word of God, yung devotion niya, yung kanyang is kaya napapagtagumpayan niya na ang mga kasalanan. O kaya yun lang yan, bawal yan. Lipat tayo. Baga, huwag tayo pumunta dyan. Diba? Hindi ko makayanan eh. Kumbaga, hindi ko, lalo pagbaguhan. Mga first 3 years ng Christian walk niyan, medyo mahirap yan. Kaya todo gabay. Kaya kadalasan ng mga bagong Kristiyano, mga children, mas na-appreciate nila ang blessing. Mas pinupuri nila ang Panginoon. Pero nahihirapan sila pag dumadaan sa struggle. Because yung di pa understanding nila sa Panginoon, hindi pa ganun ka-grace o ka-well-knowledge regarding sa suffering. At tayo mga adolescent, ayun, na-overcome na yung temptation, yung enemy, pati yung mga trials. Kasi lumalago tayo sa proseso. Yung level 1 na alam mo noon, ito yung hindi na kailangan, level 2 ka. Yan. Ito, ano naman yung pangatlong area, Kuya Mark? Father. Kuya Lance, yung pagiging father, Kuya Lance. Father, the stage which a believer becomes capable of producing a spiritual children and taking care of them. Fathers have deep and intimate knowledge of God. Okay. Ano ibig sabihin nito? Ang father ito ay estado ng mananampalataya na may kakayahan na magparami ng kanyang anak at alagaan ito. Yun, nagdi-disciple na tayo. Ito rin po ay part ng discipleship. Meron tayong kanya-kanyang sino yung under sa'yo? Sino yung pinangaanuhan mo? Sino yung tinuturuan mo? Ayan, kayo ay father. Kaya meron ako yung statement na anak mo yan, alagaan mo yan, tutukan mo yan kasi ikaw yan, inalagaan mo yan.
At kailangan ihubog mo yan ng tama bago ilabas sa mundo yan. Minsan nagkakaroon kami, hindi, bahala na ang Lord yan. Hindi, oo nga, pero ikaw yung ginamit ng Lord, ikaw yung instrument ng Lord para alagaan yan, responsibilidad mo yan. Kaya ako, responsibilidad ko rin na ituro to sa inyo. Because darating ang panahon na kayo maaaring stage nyo ay little children, or adult, or young man, or father. Ngayon, base dito sa pagtuturo natin dito ngayon, alam nyo na kung saan na kayo, anong category na kayo. Alam nyo na kung paano mag-share ng gospel as a father, alam nyo na kung paano mag-correct, paano mag-discipline, paano mag-encourage, yan. Yung iba naman is, parang paano mag-alaga ng anak. Ito naman yung adolescent is, patuloy pa rin ng process, minsan bibig ng konting responsibilidad na tutukan yung anak. At ito naman, ang pagiging father talaga is, na siya, more on, nagbubunga na siya. At hindi lang basta nagbubunga, siya ay nag-aalaga ng kanyang mga spiritual children. At syempre, talagang kung ano yung kaya nga, minsan, di ba, pag ang anak mo, makikita niya kung paano mo ginagawa. Kung paano nyo ginagawa, yung nagiging kawangis niya ng tatay niya. Kasi ganun ang turo sa kanya ng tatay niya. Di ba? Kadalasan, napupunta tayo sa ating lolo't lola. At minsan, kung ano yung disiplina ng lolo't lola natin, o ating mga magulang, ganun yung way ng lifestyle natin. Kasi doon tayo hinulma. Doon tayo hinubog. Especially, simula ng pinanganak tayo, o iniwan tayo ng ating mga magulang, sa ating lolo't lola, patungo minsan sa teenager. Yun eh. Kaya po, di ba? Kaya yun, thank you sa mga bagay na yun. Kasi ito pala yung process ng paglago. Then ano pa, Kuya Mark? Paano ba ano ba yung requirement ng spiritual growth? Yan, life, life, broken, obedient, and commitment. Okay, paano ibig sabihin ng life dito, Kuya Mark? Basahin natin yung konteksto ng buhay. Sabi dito, a person can only grow kung meron siyang buhay kay Kristo. Ano yun? Ito yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon, yung bunga. Yung when we accepted Jesus Christ as personal Lord and Savior, yun yung seed na binigay sa atin ng Panginoon, na yun ay nagbibigay ng buhay. Kaya pag sinabi natin, uy, parang walang nagbago yan, may problema. Kasi kung tunay na merong bunga yan, at merong buhay yan na kasama ni Kristo, dapat meron siyang nakikitang buhay. Labi dito, a testimony of this that God has given to us eternal life, and this life is His Son. Yung tinanggap natin ng Panginoon, the one who have Son have life, and the one who have not Son have no life. Ibig sabihin, iba pala naniniwala kay Kristo, iba yung tumanggap kay Kristo. Ibig sabihin, naniniwala ako, pero parang wala namang pagbago. Maraming naniniwala, maraming nakakakaya ng Jesus. Pero hindi nakikita doon sa kanila si Jesus. Kasi nga, yung banal na espiritu ay wala sa kanila. When we accepted Jesus Christ, our Lord and personal Savior, doon tayo binibigyan ng kakaya, binibigyan natin ng karapatan ng banal na espiritu na mamanahat, pumasok sa buhay natin. At unti-unti niya tayo binabago. Kasi yung buhay na yun ay nakay Kristo. At ang buhay na yun na meron tayo na kay Kristo. Clear yun, di ba? Second, Kuya Mark, pakibasa po Kuya Mark, brokenness o buried. Yes, brokenness or buried. God allows believer to be buried in problems, trials, and persecutions, so that the hardness of his heart will be broken. Continue. In John 12:24, the Bible says, "Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit." Okay.
Kailangan kung may buhay tayo ng buhay ng ano, ang buhay ay 'di ba si Jesus ang buhay, yun ay binhi ni Kristo, sabi sa nabasa natin. Yung buhay na yun, hindi magkakaroon ng buhay pag hindi tayo itinanim. Ang buto, hindi magiging puno pag hindi tinanim sa lupa. Kasi yung loob ng buto, may buhay yun. Pero may matigas na part. Yung matigas na part, sabi dito, God allow a believer to be burned na dumaan sa proseso ng problema. Kaya not medyo, danger ang mga katuruan na pag, hindi, tanggapin niyo si Kristo, tulad kayo, hindi kayo makakaranas ng trial. Wala kayong makakaranas ng suffering. Danger yun kasi, border yun for false teaching. Ang tawag ko dyan ay mga prosperity gospel. Hindi ka makakaranas ng problema. Kung kay Kristo ko, dapat di ka makaranas ng problema, no? Sabi dito, in many words, in this world may you have experienced trouble, but you overcome the world. Hindi naman sinabi ng Panginoon, pag tinagtap mo ko, hindi ka na magkakaroon ng trial, hindi ka na magkakaroon ng sakit, hindi ka na magkakaroon ng disability, or hindi ka na makakaranas ng mga bagay na hindi na nararanasan ng pangkaraniwang tao, no? Kasi nga, meron siyang gustong baguhin sa'yo. Kumaga, binabago niya yung mga dating naging leader man na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Kayo, malalaman niyo sa sarili niyo yan. Yung tinanggap niyo si Kristo, bago niyo pa tanggapin si Kristo, ano kayo before? At yung tinanggap niyo si Kristo, ano yung unti-unting nagbago at ano na yung naging proseso niya ngayon. Hindi ko na kailangan magsalita. Alam niyo na po yun sa sarili niyo. Kung ano kayo before, yung tumangan kayo sa trial, ano yung tinuro sa inyo ng Panginoon, at ano yung nalagpasan yung trial, ano yung naging resulta nyo, ano ang natutunan nyo after the trial. Yan. Kailangan ay mamatay ang bawat isa sa atin. Kaya nga, sabi nga, ang tunay na disciple ni Jesus Christ ay must be take up your cross, diba? Follow me and take up your cross, diba? Diba, follow me. Follow me. Deny yourself. Deny yourself. Ibig sabihin, deny yourself. Ibig sabihin yun, yung mga hindi gusto nila ng Panginoon na dati mong gusto, pag mong gagawin, yun, brokenness yun, buried yun. Take up your cross. Yung dating hindi mo ginagawa, yung dating, yung pangit yung trato mo sa kapwa mo. Dahil mahal mo si Kristo, kailangan the way you treated others, the way you treated Jesus. Kaya yun, take up your cross and follow Jesus Christ. Imposible, you follow Jesus Christ, hindi mo naman dinideny yung sarili mo at hindi mo tinitake up yung cross mo. Ano yun? Hypocrisy yun. Kasi magre-reflect yun sa buhay mo kung talagang pinapakita mo yung pagsunod kay Kristo. Kaya yun. Ano yung pangatlo, Kuya Mark? Ayan, yung experience ni Paul. Kuya Lance, ano yung experience ni Paul? Paano siya binayarid ng Panginoon? Paano siya naging broken? Okay, so Paul experiences, but we have this treasure in earthen containers, so that the extraordinary greatness of the power will be of God and not from ourselves. 8. We are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not despairing, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. 10. Always carrying around in the body the dying of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. 2 Corinthians 4:7. Yun. Ibig sabihin, katulad natin, tayo ay may disability. May disability tayo pero hindi tayo nawawala ng pag-asa because alam natin na hindi limitasyon ang kapansanan natin para ipagpatuloy ang buhay. Lalo na pagka meron tayong blessed hope kay Kristo. Ayun, iaano na natin dito yun. Iahalin tulad na natin yung suffering natin na katulad kay Paul.
that relate to our disability. Yan, si Kuya Lan, ano mo yan? Ayun, ano yan? Pwede natin sasabihin na ano yan, nalulugmok yan. Pero hindi yan na ano, hindi yan struck down. Hindi yan destroyed. Kumaga, nadakaka-discourage pero tatayo pa rin yan. Pero mo, habang nasa hospital, nagre-recite that the Lord is my shepherd, I shall not want, even though in the valley of the shadow of death. Saan ka ba yun? Kung ikaw mismo matatakot ka pag nasa hospital ka, nakakonfine ka. At minsan, hindi mo alam kung saan mo kukunin yung pang-araw-araw na gastos mo. Pero sa kabila nyo, nakikita natin yung katapatan ng Panginoon. The way how God provide our personal needs. Diba? Amen tayo doon, diba? Kaya yung sabi doon, kaya nga sabi nga dito, yes, oo, may dadaan tayo ng trials. Diba? Malinaw dito sa 2 Corinthians 4, 7 to 10, diba? Talagang madadaan tayo kasi yun ang paghubog sa atin ng Panginoon. Kaya, sabihin natin sa ating mga ka-soulmate, normal ang may trial. Sabihin nga natin, normal ang may trial. Pag walang trial, abnormal. Normal ang trial. Normal ang may trial. Pag walang trial, abnormal yan. Kasi normal sa tao ang may trial. Kasi buhay pa tayo at pangalawa, nasa proseso pa tayo ng paglago. Mga proseso ng pagbabago. Diba? Kaya wag tayo rin magmadali. Kailangan alam din natin paano natin matuto tayo makiramdam at kung paano natin hubugin ang ating sarili sa pinagdadaanan natin trials. Ano yung response natin sa trial? Kung dati, ano ba naman nilulod? Puro trial, naniwala naman ako sa'yo, puro trial nangyayari sa akin. Parang hindi naman ako nagbago. Pero when become mature and become adult or young man or father, ano yan, sasabihin natin, Lord, ano yung lesson na pinapakita mo? Ano yung mensahe na pinapakita mo sa trial? Sino yung may ganun thinking? Lord, bakit ganito yung trial ko? Naniwala naman ako, pula akong problema. Sana Lord, hindi na lang ako naniwala kasi dati wala naman ako problema. Ngayon, may problema ako pero kukunti lang. Pero yung nakakilala ako sa'yo, puro ako problema. Utak ano yun? Utak ng bata pa yun. Children pa yun o sanggol yun. Pero pag meron kahit may pagsubok, kakayanin ko to dahil kasama ko ang Diyos. Yun, adult men yun. Kabila ng pagsubok na ito, patuloy pa nang magpapatuloy na magpagamit sa Panginoon kasi meron akong inaalagaan. Walang pagsubok na binigay sa akin ng Lord na hindi natin kakayanan, na hindi ko kaya. Ayun, father figure na yun. Kaya malinaw ba yun? Malinaw ba yung explanation ko? Clear ba yun? Thumbs up tayo dyan. Thumbs up. Clear bro. Clear. Okay, continue tayo. Obedient repeating of the word. Ayun pala yung proseso. My life, meron tayong group buhay, tinanggap natin ng Panginoon. Yun pala yung first stage. Second stage, binilibing tayo ng Panginoon para mabago tayo through problems and trial. And syempre, hindi naman tayo lalago pag hindi tayo eating ng Word of God, di ba? Pagka ito, yung ginagawa natin every week, kumakain tayo ng Word of God, pero ang tanong ko sa iyo, within 6 days pa, hindi pa kayo kumakain, literal. Sige, kaya nyo bang kumain ng kumain lang isang beses sa isang linggo? Pero di ba araw-araw tayong kumakain? Ganun din sa salita ng Diyos, dapat araw-araw tayong kumakain ng salita ng Diyos. Makinig tayo ng mga sermon online. Marami na mga online preaching ngayon na pwede natin pakinggan. At minsan nga, pwede tayo maging selective sa pagtuturo, sa pakikinig online. Pero mas maganda, alamin natin on our own yung mga turo na yun through the word. Kasi minsan nakikinig tayo ng mga sermon. Ayun po yung mga sermon na yun, lutong hain na po yun. Ito, lutong hain na po yun. Kumbaga ito, niluto ko po ito, pinapakain ko na lang po sa inyo yung menu. Ito po yung menu, spiritual growth. Pero ang pagpapakain po ng salita ng Diyos, ay pagsunod sa salita ng Diyos,
base doon kung paano nyo naunawaan ang salita ng Diyos na binibigay namin sa inyo at paano nyo sila sa pamuhay. Sabi nga dito, di ba? Kuya Renante, ano yung verses natin dito, Kuya Renante? Pakibasa po ito, Kuya Renante. Diyan pa kay Kuya Renante? O anyone? Sorry. Sorry, hindi pala naka-mute. Sorry bro, sige. Obedience. Eat the word of God. Believers must apply and practice the word of God. Although by Continue, this time, you ought to be teachers. You have need again for someone to teach you the elementary principles of the actual words of God. And you have came to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is unacquainted with the word of righteousness, for he is an infant. But solid food is for the matured, who because of practice have their sins trained to distinguish between good and evil. Hebrews 5:12-14. Ibig sabihin, tayong mga Kristiyano ay nasa dalawang level, infant, saka adult. Sabi dito. Ibig sabihin, every day of us is qualified are required to eat the Word of God, to put into practice and apply what we learn in the Word of God. The way, kung paano tayo nagtuturo ngayon, is ngayon, nasa level na tayo ngayon. Ito, malalaman natin Kung ina-apply mo salita ng Diyos at sa pang-araw-araw, you are qualified to be a solid food. You're adult. Or kung hindi mo pa naman kaya, you are nasa qualification ng ay mga sanggol ka pa lang. Paano natin malalaman na sanggol ka pa lang is hindi mo agad mai-apply yung salita ng Diyos, nakakaroon ka pa ng struggle because binabago ka pa unti-unti ng Panginoon. At sa pamamagitan nito, nalalaman natin, yes, oo, meron na kasi ibang, dapat niya iba sa inyo, teacher na pero nga dahil hindi nyo ina-apply ang salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng problema. Kasi ang tingin nyo sa sarili nyo, parang kahit na matagal na kayo in time na kayo ay Kristiyano, pero dahil hindi nyo nga na-i-apply ang salita ng Diyos sa buhay nyo, spiritual bansot ka pa rin. May ganyan, tagal-tagal na nito sa Panginoon, patuloy ang Bible study, pero parang walang nangyayari sa buhay niya. O sasabihin na natin wala siyang disciple. Kahit wala siyang disciple, pero progreso yung pagbabago ng Lord sa buhay niya. Ayun, okay na yun, sapat na yun. At kung meron man siyang mga bagay na lapses, nasa proseso pa rin yan. Kaya kailangan lagi tayong may space for improvement. At ang Lord lang ang pwedeng. At syempre, magpatulong tayo sa Panginoon. Ngayon, the way we apply the Word of God, it depends. If not, katulad tayo ng mga sanggol. If we apply the Word of God, we eat the solid food. Yan. Pag hindi daw, ay mga katulad tayo na umiinom ng gatas. Ngayon, you can qualify yourself kung saan kayo doon. Hindi po na po kayo, kayo na po makakapagsabi yan kung saan na kayo. Ano yung point natin, Kuya Mark? Ang commitment. Yan, commitment to be planted in the house of the Lord. The house of the Lord. Ano yung commitment natin? Yan. Sabi dito, the righteous person will flourish like a palm tree. He will grow like a cedar in Lebanon, planted in the house of the Lord. They flourish in the courtyard of our God, and they still yield fruits in advance. They will be full of sap and very green. Yan yun. Planted in the house of the Lord. Ano yung planted in the house of the Lord? Meron tayong dapat na inaatinan na simbahan. O anong church na belong ka? Anong church na umaaten ka? Karamihan po dati sa atin dito umaaten sa CCF. Iba-iba nga lang ang mga location or mga branches ng CCF. At kung wala po kayong panginaatinan ng mga local church, is pag-pray nyo po kung saan po kayo o kaya kung sino po yung
nag-handle sa inyo, doon po kayo umaten. Because subok na po nila kung ano po yung mga turo doon. Ayun, di ba? Kailangan magkaroon tayo ng commitment na pag-attend ng isang local church. Kasama po yun sa spiritual growth kasi wala pong Kristiyano na Lone Ranger. Ako po mismo, kahit di po ako nakaka-attend physically sa church, nagre-report po ako sa pastor ko, sa mga leaders ko sa church namin, kung ano yung nangyayari sa akin. Ano yung mga qualification nito, Kuya Mark? To be planted in the house of God belongs to be a local church. Kailangan dito na God make a home for a lonely. He leads out the prisoner into prosperity. Only rebellion are parts in the land. Walang lone ranger. Sabihin dito sa Psalms na to, kailangan meron tayong pamilya o local church kasi walang soldier na walang platoon. Diba? Every person na pinanganak dito sa mundo ay may pamilya. Siyempre, dumaan ka sa pagkasanggol. Siyempre, meron nag-alaga sa'yo. Kung sino yung nagdala sa'yo sa Panginoon, yun ang spiritual na tatay mo. At doon kanya i-guide kung saan siya, kung saan ang kanyang kawan. Kawan is mean pen, shiped. Kung saan siya nanginginain ng kanyang mga spiritual food. Yan ang local church. Yan ang tinatawag natin mga JIL, Jesus is Lord, Christ Commission Fellowship, iba-ibang local church lang po yan. At kung meron po kayong ina-attend na local church, good po yun. Second, Kuya, this local church must be in the house of the Lord. Kailangan, ito yung sabi dito, for this is one body at many, many parts. And all part is one body. Thought are many parts, but they're in one body in Christ. Bagamat tayo ay iba-ibang local church, pero iba-iba tayo ng location, pero bakit tayo nagkakaisa? Because sa salita ng Diyos at tinuturo natin ng salita ng Diyos. Diba? Iba-iba tayo ng locality, iba-iba tayo ng churches na belong, ng affiliation, pero nagkakaisa tayo because kay Kristo. Second, Kuya Mark, ito yung character. Kung nakabilang na tayo sa church na sinabibilangan natin, kailangan alamin natin kung ang karakter ng simbahan na ating kinabibilangan ay talagang house ng Lord. Sabi dito, one is the house, Jesus the Lord of the house. Kailangan, sabi dito, He is the head of the body. Sabi dito, ulitin natin na He is also the head of the body and the church. He is the beginning and the firstborn from the dead, so that He Himself become the first place in everything. For example, kung ang simbahan ay talagang house ng Lord, pag merong konting decision na way ng division, hindi lang basta pinagbobotohan yan, kundi, ano yan, pinagpiprayan. Halika, ano bang merong usapan sa ganitong bagay na medyo confidential. Or dito sa amin, sige, pag-pray muna natin yan. Kasi, naniniwala tayo kung ang Diyos ang Panginoon ng simbahan ng grupong ito, pareho tayo makakarinig kung ano yung boses ng Panginoon o ano yung sasabihin ng Panginoon sa mga sitwasyon na yon. Kaya kailangan, si Jesus ang Panginoon ng simbahan na yon o ng bahay na yon. Yan. Jesus is alive in the church. Ito yun, ibig sabihin, kailangan, kung si Jesus ang Panginoon, kailangan nagmamanifest dyan ng pag-ibig, signs and wonder, and transformation ng isang simbahan. Kung ang simbahan na yun ay hindi lumalago, maaaring hindi yun si Jesus ang buhay. Baka tao lang yun na nag-andang yun. Kasi kailangan nakikita doon yung pagiging buhay ng Panginoon sa atin. Kasi si Jesus siya ay namatay, muling nabuhay, at siya ay mananatiling buhay. Ngayon, kung si Jesus ang Panginoon natin, dahil si Jesus ay nagbabago ng buhay, kailangan yung simbahan na yun ay nagmamanifest. Dumadami. Nakikita yung pag-ibig ng Diyos sa community. Hindi lang siya nakakulog sa isang lugar. O kailangan
lumiliwanag siya, dumadami siya. Yan. Ano yung third, kuya? Must be the word of the Lord is supreme. Kailangan heaven and earth shall pass away, but my word still remain. Ano Kuya Mark ang sabi dito sa Revelation 22:18-19, Kuya Mark? I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to them, God will add to him the plagues that are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of these prophecies, God will take away his part from the tree of life and from the holy city, which are written in this book. Revelation 22:18-19. Okay, the word is supreme. Kailangan when we study the word of the Lord, hindi siya one-sided. Tatanggapin mo yung salitang ito, pero yung salitang ito hindi. For example, si Jesus ay tao lang, hindi siya Diyos. Pagkat ito yung sinabi ng salita ng Diyos na si Jesus ay tao lang. Pero sinasabi rin ng salita ng Diyos siya ay Diyos. Ang sabi Diyos na nagkatawang tao. Ano paniniwalaan mo? Ay, hindi ko paniniwalaan yan. Ibig sabihin yun, may problema. False teaching yun. Yung simbahan yun ay hindi galing sa Diyos. Pag sinabi naman na katuroan na ang banal na Espiritu ay puwersa lang at hindi sa Diyos, mali yun. Because the Holy Spirit in John 17:16 said, He will tell you the truth. He will speak you the truth. Diba? Kaya ibig sabihin yun, especially when you read the Word of God, pag ang Holy Spirit ay small s, delikado yon. Kailangan very careful tayo sa mga binabasa nating Word of God. Kasi when ang Holy Spirit ay letter S, ibig sabihin, ang capital letter S na yon ay yung capital letter is na Spanish person. Kaya kailangan po natin maging aware sa ganon kasi para ma-screen natin kung talagang tinasamahan natin turo ay galing talaga sa Diyos o hindi. Kaya yun po ang ating ngayon. Spiritual growth. I hope malalaman nyo na kung ano tayo, ang word of ng Lord ay supreme because in a 3-point, settle the eternity, heaven and earth will pass away. Kailangan, hindi po pwede na kontra ang salita ng Diyos sa isang kontra ng Diyos. Kasi ang Diyos ay sinungaling. Siya ang nagsalita sa Old Testament, in the New Testament, at siya ay nagbabago ng buhay. Pag ang salita ng Diyos ay tinatanggap mo, ngunit hindi nagbabago sa iyo, walang problema ang salita ng Diyos. Ang problema ay nasa sa iyo because hindi mo pinaput sa practice. Sabi nga sa ating, di ba, sa ating proseso ng ating ng requirement ng spiritual growth, obedient, practice. Eat the word of God and practice. Ibig sabihin, pag hindi ka nag-exercise ng ating natuturuan, for example, kain ka lang ng kain, hindi mo na-burn yung salita ng Diyos sa iyong buhay, magiging spiritual obese ka. Kailangan, ma-practice mo yan. Kailangan, ilabas mo yan para mag-reflect sa ibang tao. Diba? Kaya nga ito nga, the word of God must be fulfilled. Kailangan, kung ano yung sinasabi ng Diyos sa iyong salita, kanyang salita, ay dapat nangyayari sa iyo. Kaya yun po ang ating salita ng Diyos ngayon. Kuya Mark, di ba sabi ng the word, the matter of faith and doctrine must be moral and authority in the word of God. Kailangan, hindi kontrapelo ang salita ng Diyos regarding sa authority, morals, and sa rules ng government because every word of God is settled by to put us in order, pati rules ng government. Pero pag against yan sa word of God, kailangan mas supreme yan sa word of God. For example, pag mo i-preach si Kristo, hindi ka pwede dito. Mayroong mga country na gano'n. Pero kailangan, kahit di wala po tayong dalang Biblia, at kung papunta man tayo ng ibang lugar, lalo na sa mga restricted country, ipapakita po natin sa ating buhay ang salita ng Diyos na ating nalalaman at ating natutunan. Kaya nga po is kailangan balance po ang salita ng Diyos na nakikita sa buhay. We submit to our authority in a government and the way we treat others and the way we treated God. Kaya ano pa po yung next slide?